Kretong kasal ni Zanjo Marudo at Ria Atayde sa Baguio, isinapubliko na. Yun. Daniel Padilla handang hintayin si Catherine Bernardo para sa second chance at liligawan ulit. Grabe, sana. Kathniel magkasama ulit para sa bagong endorsement, walang kupas ang samahan kahit sa gitna ng mga usapin. So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, mula kay Blind Item University, pamagat, congrats Zanzo and Ria, Katnil dumalo sa kasal, Carla Estrada boto sa new GF, Katnil second chance. So, bago natin simulan, Blind Item University, supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, syempre, huwag nyo na rin kalimutan yung channel natin, Filipino IC. So, supportahan nyo rin ako, like, comment, share, and subscribe. So, di na natin patatagalin pa, simulan na natin. Again, ang title nito, congrats Zanzo Ria, Katnil dumalo sa kasal, Carla Estrada boto sa new GF, Katnil second chance. Let's start. Kretong kasal ni Zanjo Marudo at Ria Atayde sa Baguio, isinapubliko na. Yun. Daniel Padilla handang hintayin si Catherine Bernardo para sa second chance at liligawan ulit. Grabe, sana all. Carla Estrada maligaya sa bagong kasintahan ni Daniel Padilla, naka-move on na ang anak ko no more Catherine Bernardo. Nako po. Kathniel magkasama ulit para sa bagong endorsement, walang kupas ang samahan kahit sa gitna ng mga usapin. Grabe, grabe, grabe. So, ayun, Blind Item Daniel University. Padilla handang hintayin si Catherine Bernardo para sa second chance at liligawan ulit. Maraming umaasa na magkakaroon ng second chance ang pamosong tambalan ni Daniel Padilla at Sobrang dami talagang nag-umaasa, like legit yan. Up until now, yung comment section, puro, sana magkabalikan ba kanil? Pero marami din namang aayaw ng magkabalikan. So, bahala kayo dyan. Catherine Bernardo. Ito ay dahil sa mahabang pagsasama at pinakita ng dalawa ang matibay na pagkakaibigan. Yun. Hindi nawawala ang pag-asa ng kanilang mga tagahanga, lalo pat na ibalita noon ang posibleng pagbabalik tambalan ng Katniel sa isang pelikula ngayong taon. Yun. Meron ba? Nagiging usap-usapan ngayon sa social media kung ito'y matutuloy nga ba. Naalala ng netizens ang pagiging viral ng balitang nagtagal ang pagpirma ni Catherine Bernardo ng kanyang kontrata sa kapamilya nito. Ayon sa ilang ulat, may ilang pagbabago raw sa kontrata ni Catherine. At isa rito ang kahilingan niya na hindi muna sila magkakaroon ng proyektong magkasama ni Daniel Padilla. Ouch. Napakasakit nun, men. Imbes na dun sana papasok yung chance na baka maaari pa kayo magkabalikan. Pero yun, nilagyan ng dead end ni babae. Like, direct or management, sana wag niyo po muna kaming itambal ni Deej these times, you know, kasi di ko pa kaya or di pa ako ready. Something like that. Sa tanong kay Daniel Padilla kung handa na siyang magkaroon ng bagong pag-ibig, sinabi niya na hindi pa siya handa dahil mas nakatutok siya sa kanyang solo career Yun. at sa kanyang pamilya. Ipinaramdam ni Daniel ang kilig sa kanyang mga tagahanga sapagkat tila ba handang hintayin niya si Catherine Bernardo hanggang sa maghilom ang sugat sa puso ng huli. Yun. Malinaw na inuukit ni Daniel ang kanyang pagiging handa na suyuin muli si Catherine para sa isang second chance. Sa tingin niyo may second chance pa ba? Comment down below. Sa tingin niyo lang or opinion niyo lang naman. Comment down below kung sa tingin niyo may chance pa. Then comment down below kung wala. Ewan ko. Okay. Sa ngayon, mas pinagtutuunan ng dalawa ang kanilang solo career at mukhang nag-enjoy sila sa pagiging single. Ano ang Sana all. masasabi ninyo? Isa ba kayo sa mga nag-aantay ng pagbabalik ng Katniel? I-comment na ang inyong opinion sa ibaba. Comment down below daw kung naghihintay rin ba kayo. Sikretong kasal ni Zanjo Marudo at Ria Atayde sa Baguio, isinapubliko na. Yun. Ikinasal na ang kilalang aktor na si Zanjo Marudo at ang prominenteng aktres na si Ria Atayde sa kamakailang pagdiriwang sa Alphaland Baguio Mountain Lodges Chapel. Ang lugar ng kasal na ito ay yun ding pinili ni na Arjo at Maine Mendoza para sa kanilang pribadong seremonya sa Baguio. Grabe, no? So, parang ano pala sila, inspired by Arjo and Maine. Ang hindi malaman ng publiko tungkol sa pag-iisang dibdib na ito ay isang lihim na tinago lamang upang mapanatili ang kanilang privacy. Yun. Bago pa man naganap ang kasal, nabanggit ni Zanjo Marudo sa isang panayam na isa sa mga dahilan ng kanilang pagsasama ang nalalapit na paglabas ng kanyang bagong pelikula. Yun. Saad ni Ria Atayde, I really love Zanjo a lot. Kung pwede lang naming isa-isahin. Grabe, no? Just married. Tapos yung parang timing. Di ko nakita nag-kiss sila, men. Malas. Nire-respeto ko lang yung time niya. Pero naniniwala ako sa pagmamahal niya sa akin, kaya okay lang natanggapin niya yung opportunity na dumating. Sobrang blessing ngayon sa amin. Sa isa pang panayam ni Sylvia Sanchez, inilahad niya ang kanyang kagustuhang magkaroon ng maraming apo dahil sa pagtanda. Tinanong din si Zanjo kung handa na ba siyang maging lolo sa mga anak ng kanyang asawang si Ria Atayde. So, maging lolo. Sanjo maging lolo. Ano yun? Ulit nga. Baka na mali lang ako sa pagdinig eh.
Sylvia Sanchez, inilahad niya ang kanyang kagustuhang magkaroon ng maraming apo dahil sa pagtanda. Tinanong din si Zanjo kung handa na ba siyang maging lolo sa mga anak ng kanyang asawang si Rhea Atayde. Ready na po yung mahal Di ba, maging lolo, dapat maging daddy or maging ama. Nagkamali. na lang ang tatanungin ko. At gusto ko na rin kasi matagal na, sagot ni Zanjo. Same. Tinutukan din niya ang kanyang komento sa kasiyahan ng kanilang pagsasama. No rush po kami parehas. Lalo na't ang gaganda na ng mga nangyayari sa karir niya. Yun. Hindi siya nawawala ng trabaho, ganoon din po sa akin. Bagamat matagal ng usap-usapan at marami nang nakakaalam sa tunay na estado ng kanilang wedding ceremony, hindi makapaniwala ang karamihan sa mga fans sa mga nangyayari. Maraming bumati sa bagong kasal, kasama na rito ang malalapit na kaibigan, tulad ni Daniel Padilla na dumalo sa kasal ni Rhea Atayde at Zanjo Marudo. Yun. Ano ang masasabi mo? Maaari kang mag-iwan ng iyong komento. Kayla Estrada, maligaya sa bagong kasintahan ni Daniel Padilla. Naka-move on na ang anak ko no more Catherine Totoo ba to? Naguguluhan talaga ako, min. Bagong BF, GF? Talaga ba? Bernardo. Sa isang masayang balita, ipinaabot ni Carla Estrada ang kanyang kasiyahan sa bagong pag-ibig ni Daniel Padilla. Ang gulo, Ngayong min. mabilis na napalitan si Catherine Bernardo, parang nagpalit lang ng laruan ang kilalang aktor. May GF na? Sa loob lamang ng ilang buwan, masigla niyang ipinakilala ang kanyang bagong kasintahan. Ayon sa mga komento, walang magagawa ang publiko kung may bagong iniibig na si Daniel, dahil tila ba hindi nila alam na matagal nang hiwalay ang dating magkasintahan. Parang dito totoo. Ewan ko lang. Comment down below nga kung totoo ba ito o hindi. Ngunit tila ba ito'y matagal ng sikreto, at ngayon lang ito nailantad. Isaalang-alang ang pag-observe sa brand ng shawarma, matapos ang pahayag ni Katniel tungkol sa kanilang hiwalayan. May mga nagsasabi na agad itong inayos ng dalawa ang kanilang mga kontrata sa partnership bago ito ilantad sa publiko. Okay. Isang nakakapagtaka na obserbasyon ay ang biglang pagbagsak ng pangangatawan ni Catherine Bernardo noong nakaraang taon. May mga nagmumungkahi na malamang ay dahil sa pangyayaring ito kaya't siya nagdesisyon ng mag-move on maging masakit man, mas mabuti pa rin daw ang maghiwalay para kay Catherine. Lalo pat mahirap tiwalaan si Daniel dahil Ouch. sa kanyang dugong Padilla. Grabe, no? Sirang-sira na talaga si Guy, min. Like, grabe talaga yung babae kapag naka-move on na sila, min. Di mo na talaga sila makukuha in just bola-bola. Kahit itodo mo pa yung bola mo, hindi natatalab, min. Like, legit yan. Ang posibilidad ng broken family kung sila'y ikinasal ay isang malaking hamon. Ngunit, sa gitna ng pangulila at sakit, may maganda pa rin itong dulot para kay Catherine. Ito ay ang pagkakataon na mapalaya siya at makakilala ng bagong pag-ibig na hindi na kailangang damdamin ang lungkot at sakit. Tama. Sa kabuuan, marami ang nagpapahayag ng kanilang opinyon sa pangyayaring ito at ilan lamang ito sa mga ibinahaging komento. Katniel, magkasama ulit para sa bagong endorsement, walang kupas ang samahan kahit sa gitna ng mga usapin. Yun. Nagkaroon ng panibagong pagkakataon na muling magkasama sa trabaho ang pambansang love team na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla para sa kanilang bagong endorsement. Sa kabila ng mga isyong nag-uumapaw sa kanilang paligid, tila hindi mawawala ang saya ng kanilang mga tagahanga sa tuwing sila'y magkasama. Talaga ba? Nakita ang dalawa sa isang studio matapos ang bakasyon ni Catherine sa Australia. Samantalang si Daniel naman ay Posible ba yun na magkasama pa rin sila sa endorsement? Well, depende siguro sa contract, ano? Ewan ko. enjoy ng kanyang pahinga kasama ang kanyang mga kapatid. Ayon sa ilang komento, hindi pa ganap na nailalatag ang kanilang mga kontrata dahil sa dami ng kanilang pinagkakaabalahan. Yun. Sa loob ng maraming taon na pagsasama, hindi lang pala showbiz ang kanilang pinagsamahan kundi pati na rin ang ilang negosyo. Isang hamon ang pagtatagumpay sa isang relasyon na may mga kasamang negosyo. Tama. Kaya naman, mahalaga ang kanilang pagkikita upang linawin at ayusin ang mga aspeto ng kanilang kontrata. Yun. May ilang nagpahayag ng opinyon na dapat ay magtagal na hindi nagkikita ang dalawa para mapadali ang proseso. Subalit, mayroon namang nagbigay diin na kahit Yung shawarma ba, business ba nilang dalawa yan or franchise lang silang dalawa? Comment down below or endorser lang. Comment down below, guys. gaano man kahigpit ang ugnayan ng dalawa, hindi maitatago ang damdamin, lalo na't maraming tao sa kanilang paligid. Yun. Isa pa, binanggit ng isang komento na dapat ay maging professional sila sa kanilang pagkikita at itapon muna ang mga nakaraang alitan. Gayunpaman, ang tagal ng kanilang pagsasama na umaabot na sa 11 na taon ay nagiging mahirap para sa ilang tagahanga na basta-basta na lang itapon ang mga masasayang alaala ng nakaraan. Tama. So, yun lang naman mula kay Blind Item University. Actually, medyo nalilito ako sa content na ito or sa video ito kasi nga nung una, para nagkasama sila. Hindi pala, no? Nagkasama sila ni Daniel daw sa kasal ni Zanzo Marudo. Tapos next naman, Daniel may ipinakilalang new GF.
Like New GF, parang malabo yun men kasi sa bibig na mismo ni Daniel nanggaling na wala muna siya dyan sa pag-ibig na yan. Focus muna siya sa kanyang karera, no? Tapos yun nga, yung sa collaboration nila or sa endorsement. I don't know lang kasi parang kanina may sinabi dito na ang gusto ni Catherine or parang nakiusap si Catherine na wag muna siyang itambal kay Daniel, di ba? So parang ano siya, medyo conflict siya. Yung, I don't know kung ako lang ba or kung naintindihan niyo siya, mas mabuti. Yun, kung may magaling na magpaliwanag pa dyan, pakipaliwanagan pa ako lalo, no? Yun, Blind Item University. Subscribe nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Supportahan nyo yan, guys. Nag-update din yan about showbiz. Tapos yun, bago nyo iwan yung channel natin, syempre, wag nyo na nagkalimutan mag-subscribe, click na notification bell, at i-like ang video ito. So, yun lang naman. Kayo. For sure, up until now, sobrang sayang talaga yung 11 years. Pero, simula nung something na may mga lumalabas na mga issue about kay Daniel, medyo nahati na yung ng mga tao. Like, sabi nila na di na daw sila dapat magkabalikan kasi nga once trust is broken, wala na yan. Sobrang mahirap na yung ayusin. Tapos yun, meron din nagsasabi dito na mas better na daw yun na maaga pa lang ay napag-alaman na nila na yung mga ganyan-ganyang baho or napagdesisyonan na nila na maghiwalay sila kasi mas mahirap na yun kapag ikinasal na sila, di ba? Kalbaryo na yun. Sobrang hirap pa naman ng divorce dito sa Pilipinas. Tapos, yun nga, kayo, isa din ba kayo sa umaasa na magkakabalikan pa ang dalawa? Or kasali kayo dun sa mga move-on girls na pumapabor na mag-move on na nga si Catherine Bernardo at maghanap na lang siya ng bago niyang baby loves pagdating ng araw kasi pagdating ng panahon, pagdating ng araw, pagdating ng panahon. Okay, parang ganun. Tapos yun, kayo na lang bahalang humusga. Tapos yun lang naman. Again, kayo, ano masasabi nyo dito? So, yun lang. Yun lang. Sobrang yun. Tapos yun lang muna. Tapos yun lang guys. Like, comment, share, subscribe. Filipino is out. Thank you so much for watching. Adios.